Mga katoto, sa kasaysayan ng mundo ay marami ng mga taong nag-exist na talaga namang may kakaibang mga features. May ilan na sa sobrang kakaiba ng itsura ay tinawag pa nga noong freaks at itinampok sa mga circus. Pero isa sa mga pinakatumatak at hanggang sa kasalukuyan ay may mangilan-ngilan pa ay ang mga tinaguriang giants. Sa video nating ito ngayon mga katoto, ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga real-life giants at kung ano nga ba ang kani-kanilang kwento. Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Una sa listahan mga katoto ay si Robert Wadlow na kinilala bilang pinakamatangkad na tao sa kasaysayan. Si Wadlow ay ipinanganak taong 1918 mga katoto at kilala rin sa bansag na Gentle Giant. Sa taas na 8 feet 11.1 inches ay talaga namang literal na tinitingala siya ng sinumang tao. Ayon sa mga impormasyon ay resulta ng pituitary gland abnormality ang kanyang laki. Active si Wadlow noon sa iba't ibang activities at mga katoto, kahit na hindi normal ang kanyang laki ay gusto siya ng mga tao. Sa kanyang height ay nakakuha ng international attention si Wadlow at nabigyan rin ng iba't ibang sponsorships mga katoto. Isa na riyan ay ang shoe company na ginagawan siya ng customized shoes. Maganda ang naging reputasyon sa publiko ni Wadlow mga katoto, pero dahil sa kanyang abnormal height ay nagkaroon din siya ng mga health issues gaya na lamang ng mahinang mga binti na naging dahilan kung bakit kinailangan niyang magsuot ng leg braces. Sa laki niya ay nagkaroon din siya ng iba pang komplikasyon gaya ng cardiac issues mga katoto. Hanggang sa taong 1940, sa edad na 22 ay tuluyan na ngang pumanaw si Wadlow. Hanggang ngayon mga katoto ay wala pa ring nakakapantay sa record niya at kahit na wala na si Wadlow ay nananatili pa rin ang kanyang legasiya at marka. Ang sumunod naman mga katoto ay ang isa sa mga tallest man sa India na si Vikas Uppal na tinatayang nasa 8 feet 3 inches ang laki. Ayon sa mga impormasyon, hindi formal na naitala ng Guinness ang tangkad ni Uppal at gaya sa ilan, resulta ng pituitary gland disorder ang kanyang tangkad. Sa kabila ng kanyang kakaibang height ay may payak na pamumuhay si Uppal. Nagtrabaho siya bilang isang farm laborer at kalaunay naging cloth merchant. Dahil sa kanyang height ay napukaw niya ang atensyon ng Indian medias at nabigyang pagkakataon rin na makapagtrabaho sa film industry. Hanggang sa taong 2007 ay tuluyan nang namaalam si Uppal matapos bawian ng buhay sa isang failed tumor removal surgery. Sunod sa listahan mga katoto ay si Edward Beaupre na kilala rin sa bansag na The Willow Bunch Giant. Si Edward mga katoto ay may taas rin na 8 feet 3 inches at tinaguriang pinakamatangkad na tao sa kanyang panahon. Gaya sa mga nauna, ang kanyang natatanging taas at lakas ay napukaw ng atensyon ng ilang media at mga sirkus. Pero sa murang edad na 17 taon ay sumabak na agad siya sa wrestling at dito'y gumawa ng kanyang pangalan. Sa kasamaang palad mga katoto ay nagkaroon ng komplikasyon si Edward at binawian ng buhay dahil sa pulmonary hemorrhage. Bagamat maiksi ang kanyang naging kwento, nananatili pa ring buhay ang kanyang legasiya sa tulong ng isang estatwa na itinayo sa kanyang bayan bilang tribute sa kanya. Sumunod naman ay si Sultan Kosen na tinaguriang tallest living giant sa kasalukuyan. Sa taas na 8 feet 2.8 inches, isa sa mga naging hamon kay Kosen ay ang paghahanap ng tamang sukat ng damit at sapatos na kakasya sa kanya at higit sa lahat ay ang kahirapang maghanap ng trabahong kayang i-accommodate ang kanyang pambihirang laki. Hindi nawala ng pag-asa si Kosen mga katoto at nagbunga naman ito.
Sa katunayan, taong 2009 ay kinilala siya ng Guinness World Record bilang pinakamatangkad na living male. Ang pagkilalang ito mga katoto ay nagbigay daan sa kanya upang malibot ang mundo. Nagkaroon siya ng ilang TV appearances at dumalo rin sa iba't ibang mga events. Ang sumunod naman mga katoto ay si Yao Ming, isang retired basketball superstar na nagmula sa China na may taas na 7 feet 6 inches. Ayon sa impormasyon ay mas genetics ang dahilan ng kanyang tangkad, lalo pat ang kanyang mga magulang ay pareho umanong may katangkaran. Nagsimula ang karera sa basketball ni Ming nang maging manlalaro siya ng Shanghai Sharks sa Chinese Basketball Association. Dahil sa kanyang tangkad at husay ay nakuha rin niya ang atensyon ng NBA at naging manlalaro ng Houston Rockets mga katoto. Bukod dyan ay kinikilala rin siya ngayon bilang 8-time NBA All-Star at naging daan din siya upang mas mapasikat sa kanyang bansa ang naturang sports. Pero bukod sa kanyang galing sa pampalakasan mga katoto, ay naging bahagi rin siya ng pagtataguyod sa wildlife conservation at disaster relief. Ang sumunod naman mga katoto ay si Andrei Rene Rusimov na mas kilala sa bansag na Andre the Giant. Siya ay isang French professional wrestler na may taas na 7 feet 4 inches. Ayon sa mga impormasyon, resulta ng gigantism at acromegaly na sa madaling salita ay ang excessive production ng growth hormones ang kondisyon ni Andre. Nagsimulang gumawa ng pangalan sa wrestling si Andre noong 1970s. Agad siyang nakilala sa industriya dahil sa kanyang laki, lakas at liksi. Isa siya sa pinakatumatak at tinaguriang wrestling legend sa kasaysayan. At teka mga katoto, kung isa ka sa mga fan, ay baka pwede mong ma-share sa amin sa comment section kung ano ang pinakatumatak na match ni Andre sa'yo. Mabalik tayo. Bukod sa wrestling, ay nakilala rin sa larangan ng acting si Andre at isa sa pinakatumatak niyang karakter ay si Fezzik mula sa 1987 film na The Princess Bride. Sumunod mga katoto ay si Zheng Jinlian na nagmula sa China at kinilala sa kanyang panahon bilang tallest woman in modern times. Siya ay may taas na 8 feet 1.75 inches na resulta ng abnormality sa kanyang pituitary gland. Maagang nawala si Zheng mga katoto. Pero bago pa man mawala ay napukaw ni Zheng hindi lang ang atensyon ng kanyang mga kababayan kundi pati na ang interes ng ilang medical professionals na sinubukang bigyang eksplanasyon ang kanyang kakaibang kondisyon. Ang sumunod naman ay si Sandy Allen na may pambihirang taas na 7 feet 7 inches na nagmula sa Chicago, Illinois. Gaya sa iba, naging hamon para kay Sandy ang paghahanap ng damit at sapatos, maging ang bullying na kanyang kinakaharap dahil sa kanyang laki. Hindi ito naging hadlang para sa kanya mga katoto dahil kalaunan ay niyakap ni Sandy ang kanyang pagiging kakaiba at tinignan ito bilang biyaya. Naging advocate ng body positivity at anti-bullying si Sandy at nagkaroon din ng pagkakataong dumalo sa ilang TV appearances at public speaking engagements. Nakilala ng mundo si Sandy bilang palakaibigan at mabuting tao. Dahilan upang kalaunan ay kilalanin siya sa bansag na The Friendly Giantess. Ang sumunod mga katoto ay si Maria Feliciana dos Santos, aka The Queen of Height. Siya ay may taas na 7 feet 4.25 inches at nakilala dahil sa kanyang talento sa musika. Na-feature siya ng iba't ibang publication at media sa Brazil. Gaya sa iba, naging mahirap para kay Maria ang kanyang tangkad. Naging sanhi ito ng iba't ibang medical na kondisyon gaya ng mobility issues at chronic ailments na kalaunay naging dahilan din ng kanyang pagpanaw. At ang panghuli mga katoto ay walang iba kundi si Bernard Coin aka The Silent Giant. Si Bernard mga katoto ay nagmula sa Anton, Iowa, USA at may taas na 8 feet 2 inches. Ayon sa mga impormasyon, ito ay resulta ng unicoidal infantile gigantism. Siya ang kinilalang pinakamatangkad na tao sa kanyang panahon at maiksi man ang kanyang naging buhay, kinilala pa rin ng mundo ang kanyang iniwang kontribusyon
at kwento. At iyan ang 10 real-life giants sa kasaysayan ng mundo. Kayo mga katoto, anong palagay nyo rito? Dapat nga ba silang ituring at tignang kakaiba o panahon na para tanggapin na lahat tayo ay may pagkakaiba-iba? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section.